Hello guys, good morning. Update ko lang sa inyo yung ating Arclim updater at saka yung bago nating design ng device. So, ito na po yung device natin. So, halos integrated na sila lahat. So, meron tayong sa coin, then para sa LCD, then sa button, then sa disable pin ng ating coin slot. So, meron na tayong pang disable ng coin slot if ever. So, yan lang siya. So, pag isasaksak nyo na to, hindi nyo na kailangan yung micro USB. So, yung USB natin, gagamitin na natin siya pang configure. Okay? So, pakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-configure ang device. So, punta tayo dito sa ating install natin tong Arclim Updater. So, yan. Next lang natin. Next. Tapos, run. So, ito na yung ating updater. So, take note guys, bibigyan ko kayo ng sarili nyong email, saka, ibigay nyo sa akin yung email, tapos bibigyan kayo ng password para makalagin kayo sa server ko para maka-update. So, itong part na to, kailangan lang to pag mag-update tayo ng firmware. Ito rin kasing gagamitin ko eventually sa ating licensing kung gusto nyo kayo na yung gumawa ng sarili nyong device. So, after ko matapos yung sa license server. So, ito, naka-default yung mga data natin dito. So, ang una yung gawin, take note wala siyang key 1 sa key 2. So, kailangan natin makopya yung key 1 sa key 2 nung sa dati nating device. So, ang gawin natin is press natin yung reset button at saka idikit natin tong push button ng 10 seconds. So, reset. Dikit. 10 seconds lang. So, pag na-press na natin yan, pwede tayo mag-refresh. Tapos ito, nakaset siya sa COM4. Then, connect natin. So, hintayin lang natin siya mag-connect. Ito, magiging enable to siya pag okay na yung connection natin. So, yan. Connected na tayo sa device. Press natin yung load keys. Yan. So, nakuha natin yung key 1 sa key 2 ng device. Take note, i-copy nyo to para sa device nyo para di mawala. Okay? So, login tayo sa ating server. So, login tayo sa ating update server. So, yan. Connected na tayo. So, click natin itong, before natin i-click yung update, kailangan natin mag-disconnect. So, disconnect. Tapos, update firmware. So, refresh na natin to. Check natin kung anong COM port. Press natin yung erase. Yan. Tapos, flash. So, hintayin lang natin na mag-flash siya. So, 72%. So, yan. 100% na siya. Tapos natin yan. Close natin siya. Next is, refresh tayo ulit. Tapos, choose na natin yung COM port. Tapos, connect. So, hintayin natin siya. Mag-i-initialize siya ng mga transfer files at yung mga importanteng files na needed sa system natin. So, take note. Nandito na yung key natin.
Tapos, naka-bendo mode, config mode siya. So, pag config mode kasi, pwede nyong same lang siya ng pinipress natin sa config mode. So, try natin i-run mode. So, upload natin siya. Tapos, since na-upload na, console. So, ito guys, yung ganitong setup na hindi ko tinatanggal papunta sa para lang to sa bagong version natin na device. Pero mag-work pa rin naman. Hindi nyo lang makikita yung sa LCD. So, type natin yung machine.reset. So, take note, inopen ko na yung CLI dito. So, para pang debugging. So, mas madali nyo ma-debug kung saan yung problema. Kasi, nidi-display ko naman lahat ng problema sa device or kung may missing kayo na configuration. So, hintayin natin siya mag-reset. So, ayan, initializing na. Ayan. So, dito na lahat yung information. So, ito yung actually sa device total natin. So, since bago pa lang to, 0 pa yung device total. So, try natin mag-connect. Tapos mag-insert tayo. Insert tayo ng 5. So, then push button. So, take note nyo, makikita nyo dito kung ano yung kinode dyan, anong profile, saka time string. So, mabiverify nyo kung tama ba yung configuration ninyo. Tapos ngayon, pwede nyo i-check yung sa device. So, since ito, hindi naka-disable pala yung remote config sa sales. So, try natin machine reset tayo ulit. Tapos, i-configure natin siya ulit. So, yan, take note guys, hindi na pag once na naka-run mode kayo, hindi na kayo makaka-send ng command. So, ang gagawin nyo lang yan is i-reset nyo lang ulit. Tapos, press nyo yung button para mag-config mode siya ulit. Dikit ko lang yung button. Mga 10 to 15 seconds. Yan. Kung papansinin nyo, naka-config mode na tong Arclay Micro OS natin. So, try natin yung remote config sales. Enable natin siya. Check muna natin pag mali yung key natin or walang key na nalagay. So, ang mangyari niyan, pag i-reset natin, reset natin siya, lalabas yung please get license key. Ibig sabihin, mali yung nalagay nyo na license key. So, balik natin yung 0. Upload tayo ulit. Tingnan natin yung sa remote config sa sales. So, itong remote config, makikita nyo actually siya dashboard pag mag-login kayo as admin. Pero nakikita nyo rin sa console. So, reset natin. Check lang natin na So, yan. Start na yung device. Yan. Test bendo ito. Kung papansin niyo nagbago yung natin. Yung LCD. Kasi binase na niya doon sa configuration na nakalagay sa ating MikroTik. So, insert tayo ng coin. Yan. So, mababas din ulit. Ito, base na to siya doon sa configuration ng MikroTik. So, try natin machine reset. Kung nagbago ba yung natin. Hindi pala tayo makareset yan. Click lang natin yung reset button.
Check natin kung nagbago yung ating device total. So, yun. Hindi siya nagbago. So, may babago yung pantaya na ano. May kulang pa pala ako. So, yun. Yan lang guys. So, sa next update, at least dito, mas madali na yung mag-update sa ating device. So, don't forget, load keys, saka kopyahin nyo yung keys ninyo. So, every time kayo na mag-configure, always click nyo yung load keys para mabago yung key dito or makopya yung dating na-configure na key. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe. Thank you.